Mahigit 30 ang nasugatan nung nag-overshoot o lumagpas sa dulo ng riles sa Taft Avenue Station ang isang bago ng MRT. Batay sa inisyal na investigasyon, hindi na umaandar ang naturang bagon matapos nitong tumirik sa Magallanes Station pa lang at itinutulak na noon ng isa pang tren ng MRT. Yun nga lang, nagtuloy-tuloy pa rin daw ang nagkaaberyang bagon hanggang bahagya na itong nadiskaril. Live mula sa Pasay, may report si Cedric Castillo. Cedric. Okay, Jessica, kung makikita mo dito sa likuran ko, yung tren o yung bagon ng MRT na sumadsad hanggang sa sa sandaling ito, nandito pa rin sa likuran natin, tinakloban na nung trapal o yung lona. At yung sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa DOTC o Department of Transportation and Communication, ayon kay spokesperson Attorney Mig Saggal, hindi pa nila mabigyan sa ngayon ng time frame o ng deadline kung hanggang kailan o kailan may aalis ng tuluyan itong mga tren na ito sa pagkakasadsa dito sa may Pasay sa EDSA Taft intersection. Tinanong din natin yung DOTC kung ano yung magiging kahantungan itong mga tren na ito. Sa ngayon daw, ang pinaka-importante is ma-assess yung nasa harapan na tren, yung pinakauna, dahil nagkaroon ng damage daw yung under chassis nito, yung ilalim. Although yung pinaka-body daw niya, posibleng minor damages lang yung natamo. Pero kailangan daw i-assess kung ito ay kailangan ng scrap o kailangan o pwede pang i-repair at pwede pang gamitin. Kung sakasakali man daw na ito ay masa-scrap, rest assured daw, sabi ng DOTC, ay merong sapat na spare na mga bagon ang MRT. In fact, meron diyang 13 at para daw mapunan kung sakasakaling kukulangin yung mga tren. At sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa MRT, fully operational sa ngayon ang MRT system sa buong Metro Manila. Animoy may stampede kanina sa istasyon ng MRT sa Taft Avenue sa dami ng mga pasaherong nagpanik at nagunahang lumayo sa umuusok pang bagon. Maya-maya pa, magkakasunod na dumating ang mga ambulansya at sasakyan ng mga pulis. Isa-isang isinugod sa ospital ang mga pasaherong nasugatan matapos bumangga at lumusot ang kanilang sinasakyang tren sa dulo ng riles. Kwento ng isang pasahero, sa Magallanes Station pa lang, kakaiba na raw ang takbo ng tren. Ilan daw sa kanila ang gusto na sanang bumaba. Mabot o mahigit isang oras siguro yung tagal namin doon. Paulit-ulit po sinasabi ng driver na sandali lang maayos na. Ngayon nung nagawa na daw parang nagawa na, pinaandar niya ng dahan-dahan Nung malapit na kami sa istasyon ng Top Avenue po, yun na po, yun nangyari. Bumangga na kami. Bago pa man sila makarating sa susunod na istasyon, tumirik na raw ang kanilang sinasakyan. Itinulak ito ng isa pang tren patungo sa Taft Avenue Station. Pero bago pa man makaparada, kumalas ang tumirik na tren at sumadsa dito sa steel fence. Iba na yung pakiramdam namin, gumaganon-ganon na po kami. Tapos may narinig ba kami biglang pumutok, sumabog. Ang sabi ko, kuya, pakibaba na lang po kami dito. Ayaw niyang itigil yung ano po sinasakyan namin. Talagang nagdire-diretso siya. Ito ang pinaka-busiest talaga na area kasi nga dito ang babaan at sakayan. Ito rin ang interchange na yung galing sa north, galing sa south, galing sa province. Nadamay sa aksidente ang isang motorsiklong nakaparada malapit sa riles. Maging ang isang poste ng Meralco na kalaunay bumagsak sa isang SUV. Ang napuruhan pa namang bagon, inilaan para sa mga bata, babae, buntis at mga may kapansanan. Kabilang sa mga naisugod sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay, ang isang sanggol na 6 na buwan lang at isang batang 6 na taong gulang. 11 pasahero ang ginamot sa naturang ospital. Ilang sandali matapos silang madala sa pagamutan, dumating ang dalawang kinatawan ng GSIS, ang garantor at insurer ng MRT. We have 11 outpatients po. So there is 1 per admission. We are already coordinating with the proper authorities dun sa settling ng bills ng patient natin. May 22 pasahero namang dinala sa Pasay City General Hospital. 2 sa kanila, mga bata at 18 ang mga babae. Isa sa kanila ang may bali sa kanang braso. Sugat, galos at pagkahilo naman ang idinaraing ng iba. May ilan ding tila nagtamo ng trauma at di mapigilang maiyak sa takot tuwing naaalala ang nangyari. Ininspeksyon ni DOTC Secretary June Abaya ang pinangyarihan ng aksidente. 2 driver ang inimbitahan para makunan ng pahayag. Fully operational ang MRT 3 sa ngayon. So
kung sino man ang ito ay nagpapatunay lang na ang system ay maayos, ligtas sapagkat hindi po namin i-operate ito kapag may pagkukulang. Inabot na ng rush hour ang pagtatanggal sa tren na humambalang pa sa kalsada. Ang resulta, matinding traffic sa southbound lane ng EDSA. Usad pagong ang mga sasakyan mula Ortigas hanggang Taft Avenue. Kaya kahit mga pasaherong hindi kasama sa nangyaring aksidente, naaberya. Okay, Jessica, ang alam natin so far ay in fact more than 30 o at least 30 yung mga sugatan, ano, pero may mga nakuha tayong impormasyon na 36, 37. Dito sa isang outpost sa kinaroroonan natin sa harap mismo nitong sumadsad na tren, meron silang whiteboard dyan nakalagay 38 na mga pasyente ang mga injured dito sa insidenteng ito. At 12 nga dito. As of 8 o'clock, Jessica, galing tayo doon sa San Juan de Dios Hospital dito rin sa Pasay. Ay 12 naman yung sugatan doon. At sa impormasyon na nakuha natin, 8 ang posible nang makalabas ng hospital ngayong gabing ito, Jessica. Okay, Cedric, liwanagin lang natin. So hindi, dalawa palang sets ng train, dalawang tren, bale, hindi lang bagon itong nagdure-diretso, kundi dalawang tren pala ito. Nasira yung, ito, kunwari itong kamay ko, nasira itong tren na to. So kinailangan siyang itulak ng isa pang tren. Kaso, habang umaandar na sila, tinutulak yung naunang tren na nagkaaberya, yung tumirek, kumalas. Ngayon, pagkalas niya, dire-diretso lang siya. Mukhang malakas siguro yung pagkakatulak kasi may energy pa. Kaya tuloy-tuloy lang yung pagkakatulak hanggang lumagpas dito sa may Riles, sa may Taft Station. Tama ba, Cedric? Precisely, Jessica, i-explain natin as explained to us by Attorney Cabrera ng MRT, yung isang tren, meron tayo, Jessica, ang good train at meron tayong bad train. Okay. Para lang simple, Sige, Yung okay. bad train, siya yung nasira doon sa pagitan ng Magallanes at saka ng EDSA Taft. Ngayon, itong bad train na ito ay may dumating na isang good train. Nagbaba ng pasahero sa Magallanes itong tren para itulak niya itong bad train. Ang tawag doon sa sistemang ito is coupling. Magdidikit siya para mag-coupling, para maitulak papunta doon sa dulo para maiparada. Ang problema, Jessica, yung coupling kumalas, nag-fail yung mechanism ng coupling na yun. So anong nangyari, habang tinutulak niya, pag baklas ng coupling na yan, itong bad train dumire-diretso. Ngayon, dumire-diretso siya, meron din sistema pa rin dito, ang MRT, para mapigilan yung mga ganitong pagkakataon. Meron kang blocker. Itong blocker na to ay assume, nandito sa likuran ko. Ang nangyari, since nag-pick up na ng speed itong bad train, hindi siya kinaya nitong blocker na bakal na. So nagdire-diretso siya hanggang sa sumadsa dito. Tatlong bagay ngayon ang iimbestigahan daw ng MRT rather, Jessica. Una, in the first place, bakit tumigil yung bad train? Bakit siya nasira o bakit hindi siya nag-operate? That's one. Pangalawa, bakit nag-fail yung coupling? Hindi pa rin nila ma-explain ngayon. Pangatlo, yung stopper, bakit hindi niya kinayang pigilin itong bad train hanggang sa sumadsad na siya. Ang nakarating sa ating, nakuha nating impormasyon, kaya niya sanang pigilin ng speed na 15 kilometers per hour yung tren. Alam naman natin, mula doon sa Magallanes, Jessica, medyo elevated ito, So pababa, it's possible na nag-pick up siya ng speed. So kailangan i-investigate bakit hindi siya kinaya ng stopper, Jessica. Pero, Cedric, parang doble aberya pala itong nangyari. Meron nang nagka-aberya na tren, yung tinatawag nating bad train for purposes of discussion lang, Ay, wala hong judgmental dun sa labeling namin. Kundi for purposes of discussion lang galing ngayong din naman sa MRT yun, Jessica. para higit nating maintindihan, yung bad train, nagka-aberya na, tumirik itinulak siya nitong good train. So parang, kaso nagka-aberya palalo. So parang doble yung aberyang nangyari pala, Cedric. Well, Jessica, siguro kung aberya yung pag-uusapan natin, doon sa good train, siguro yung coupling lang yung naging problema niya. Kasi wala naman nakarating sa ating informasyon na hindi na nag-ooperate itong good train na to. And sa alam natin sa ngayon, ito lang bad train. Yung kumaga nawala doon sa sirkulasyon ngayon. But then again, yung sistema ng pagkukoupling na yon, kailangan ding alamin ng MRT. Dalawang reason naman daw yan na pwede nilang tingnan. It's either human error, hindi tama yung pagkakakoupling niya, or defective yung coupling system, yung coupler na tinatawag nila. Again, kailangan daw alamin ng MRT kung saan nagka-aberya dyan, Jessica. At saka yung stopper na inilagay nila, mahina, hindi kinaya kasi
pababa siguro yung elevation, yun yung sinasabi mo, Cedric. At liwanagin lang natin yung pag-label ng bad train at good train, galing sa MRT ba yun? Okay, mabuti niliwanag mo yan. Oh, tama yun, Jessica. Tama yung nabanggit mo, for purposes of discussion lang yan. Para meron tayo nung sira at meron tayo nung operational na nagtulak hanggang sa makarating nga dito itong yung bagon ng MRT, Jessica. Okay. Cedric, pakiliwanag lang, no? So hindi nag-work yung coupling na tinatawag nila tsaka yung stopper, yung pangharang sana. Parang sa sasakyan ba yan? Pagka, di ba may mga brake system yan eh? Di ba? Pagka itinutulak yung sasakyan, ano ba yan? Dapat ba naka-handbrake? Di ba? Ito ba wala bang brake system? Kung naka-brake ba sana yung bad train, eh, hindi to nagtuloy-tuloy. At saka, baka hindi rin natansya ng mabuti yung speed nung nagtulak na train, yung good train. Baka masyadong malakas yung pagkakatulak niya, kaya dumire-diretso, tapos pababa pa yung elevation. At ganyan nga talaga ang mangyayari, di ba? Yeah, Jessica, itong bad train, itong nasa likuran ko, the moment daw na nasira siya at hindi na nag-operate, automatic magkikick in dyan yung emergency brake. So hindi siya aandar. Ang problema, hindi pwedeng paalisin yung mga pasahero kasi hindi daw SOP yun. Baka delikado silang paglakarin dun sa gilid ng tren. Ang SOP dyan, dadating itong si good train para i-coupling. Pag nag-coupling sila, yung emergency brake niya na nag-set in, kailangan tanggalin. Basically, tatanggalin mo yung brake nitong bad train para maitulak siya nitong good train. So, in effect, wala na siyang preno. Ngayon, nung nag-fail yung coupling, doon nagka-problema, Jessica. Nag-pick up siya ng speed, galing siya sa mas mataas na lugar, nagdire-diretso siya hanggang sa hindi siya kinaya ng stopper, Jessica. Yun nga lang, malungkot kasi may mga pasahero pa dun sa nasira o yung tinatawag nating bad train ngayon. Maraming salamat sa'yo, Cedric Castillo.